Leo, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong fourth quarter of 2024. This is for October, November, and December. And kung hindi po kayo makaresonate dito sa ating reading, you can also check your moon, rising, and Venus sign. Tignan po natin, okay? Kamusta ba ang fourth quarter mo? So, may gift ako sa inyo sa dulo ng video natin na to. Pero, you must watch the whole video para maging effective siya. Yes, para ma-activate ninyo yung gagawin natin. Kamusta ang fourth quarter mo? Tingnan natin yung mga energies. Okay, kamusta po ang fourth quarter? We have creeping. Ayan. So, pwedeng may mga hindi naman naninilip, no? Pero, meron dito, pwede po na mga pahapyaw sa life mo. Okay. So, pwedeng, ano ba, hindi pa ganun kalinaw yung clarity. Okay? Hindi pa ganun, yung clarity. Hindi pa ganun kalinaw yung kalinawan. Yun yung sinabi ko, no? Sa Tagalog. So, may mga bagay dito na hindi pa magiging malinaw sa'yo. So, marami kang mga signs and symbols na marireceive ngayong fourth quarter. Yan po. So, parang mga pahapyaw pa lang yung nakikita ko dito. And, pwedeng ikaw to, ayan, meron kang kayang gawin, pero pwedeng hindi mo binibigay yung 100% mo. Ayan po. Parang natatakot ka kasi dito eh. I'm hearing, parang nagtatago ka sa shadow. Kunwari si shadow ng parents mo. Yung tipong ganon. So, natatakot ka ditong, parang natatakot ka magdesisyon on your own. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Okay? Ano ba yung blockages? Okay. Ano ba yung blockages, strength, at paparating para sa'yo? Shuffle muna natin yung ating cards. Tignan natin. Ano, spirit guide, yung mga paparating na, ano yung blockages. We have 7 of Wands. Ayan. So, ito kasi, pwedeng, pag mamatigas to, it's either ikaw to, nagmamatigas ka, ito yung blockages mo. Pag once na may pinanindigan ka talaga, ay wala nang makakabali doon sa decision mo. Yan po. Yun yung nakikita ko dito. Hindi ka nagpapadala sa, sa suggestion ng ibang tao. Ayan. Parang, ewan ko, lagi ka bang kontra? Ayan yung nakikita ko energy dito as blockages yan. Siguro, nag-iisip ka lang talaga, kaya ganyan po yung mindset mo. Kaya lang, minsan, dahil sa sobrang pinag-isipan mo yung isang bagay, pwedeng nagiging blockages siya kasi nag-overthink ka. Ano yung strength mo? We have the Fool. Ang strength mo naman dito, ayun, parang kabaliktaran nito. Dito kasi, di ba sabi ko, parang puro pahapyaw lang. So, parang may takot ka. But this is your strength. Okay? So, i-ano mo to, i-enhance mo yung strength mo na to, na ikaw po ay hindi matatakot na mag-take ng risk. Madaming mga opportunities dito sa life mo ngayong fourth quarter, but you need to take some risk para makita mo din talaga yung strength mo. Tingnan natin ano ba yung mga paparating. Okay? Ano yung mga paparating? We have 10 of Wands. May nakaka-stress dito na pangyayari. Bakit? Kasi pwedeng meron po dito, hindi talaga aamin sa'yo. Whether feelings yan, or may ginawa yung taong to against you, hindi siya aamin. So, mapagpanggap din to. So, mag-iingat ka dahil pwedeng yung taong to, meron siyang may mga tao siya nakakausapin para sirain yung pangalan mo. At magaling po itong mag-manipulate. Tignan natin. Ano pa yung mga paparating? We have the Tower. May malaking pagbabago sa life mo dito. Siguro kaya ka din may takot dito. Pwedeng yung pagbabago na to, okay? Ito po ay hiniling ninyo. Pero kasi hindi nyo alam na, ganun pala kabilis yung pagbabago. Or ganun pala ka-intense yung pagbabago na kakaharapin mo. Yan. So, may mga pagbabago dito. Tignan natin. Okay, Knight of Swords. Kaya be careful what you wish for. Sabi nga nila. Kasi nakikita ko dito, Leo,
Leo ba yung nasasabi ko na sign? I'm sorry kung hindi, pero this is for you, Leo, no? So, yun. Kaya be careful what you wish for kasi nakikita ko talaga, winish mo yung mga bagay na to. Tapos, ayun, ibibigay siya sa'yo. Kaya lang, pwedeng ma-overwhelm ka kasi sa mga pangyayari. Tignan natin, satisfied ka ba sa mga ganap? Wheel of Fortune. Okay, sa umpisa ka lang mape-pressure, but ayan, makaka-adapt ka naman kaagad dito sa mga pagbabago sa life mo, and pinapakita po dito, totally satisfied ka sa fourth quarter mo. Marami po talagang darating na opportunities sa'yo dito, so you need to take risk. Yan, we have Wheel of Fortune. Kaya okay din yung energy na to yung parang sumisilip ka muna. 'Di ba? Yung parang tinitingnan mo muna, pinapakiramdaman mo muna kung okay ba yung isang bagay para sa iyo. Tignan natin. Okay. Mga reminder sa ni universe. Ito yung mga negative things na pwedeng mangyari, pero pwede rin naman na hindi mangyari. Okay? Depende yan sa mga actions po ninyo. We have 3 of Wands. Actually, hindi ko alam kung negative yung dating nito para sa inyo or positive to. Pero kasi may pinapakitang pag-alis dito. So, yung iba po sa inyo, pwedeng biglaan lang to. Ayan, baka yung may mga biglaan ditong mga pangyayari sa life nyo. Pwedeng sabihin natin, maganda yung work mo dito sa Pinas. Pero, pwede po na may opportunity na lalapit sa'yo para ikaw ay makapunta sa ibang bansa. So, pwedeng i-grab mo yung opportunity na to. So, kailangan lang talaga is handa ka. Or sabihin natin, hindi mo ina-expect na ngayon, agad-agad, ngayong fourth quarter yan mangyayari. Kaya, pwedeng magulat kayo dito. Pero, parang ina-anticipate nyo din kasi to at the same time Nilolook forward nyo din talaga to. We have Queen of Cups. Ayan po. So, bakit negative to? Kasi pwedeng may laging kumukontra sa mga decisions mo. Pero sabi ko nga sa'yo, hindi ka naman nagpapatinag dito sa taong to. Kaya lang kasi pwedeng toxic na yung binibigay na energy ng taong to sa'yo. Parang kahit kailan hindi mo naramdaman yung suporta niya. This could be your parents, your mom, o kaya naman asawa mo. Yan yung pinapakita dito. Parang hindi mo ramdam yung suporta niya sa'yo sa mga ginagawa mo. Tingnan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa saan naman tayo? Okay. Kamusta yung yung energy? Okay, yung energy ng trabaho mo. Tignan natin yung energy pagdating sa trabaho. Energy spirit guide pagdating sa trabaho ni Leo. We have reconciliation. May pag-aayos dito. Okay, so pwedeng ano ba tong pag-aayos na to? Pwedeng mag-merge, may mag-merge dito. Hindi ko alam kung departments pa yan. Anong departments yung ano yan? Sinabi ko kanina. Nakalimutan ko kung ano. Yan. Mag-merge. Ayan. Tignan natin. Pwede rin kung may iniiwasan kayo dito sa trabaho, magkakaayos na kayo ng tao na yon. Tignan natin yung mga katrabaho mo naman. Yung mga katrabaho mo, we have 4 of Swords. Tahimik lang yung mga katrabaho mo ngayong fourth quarter. Siguro, ayun, kaya din sila tumatahimik. Ang hinihintay na lang din talaga nila is yung 13th month pay tsaka bonus. So, mga nagsisipag, ganyan po. Meron din ako nakikita dito na coworker mo na parang lagi siyang maagang umuwi this fourth quarter. Tignan natin. Parang lagi siya nagmamadaling umuwi, ganyan. So, pwedeng karamihan po ng mga katrabaho nyo is may pamilya na. Kaya, ayun, parang excited lagi silang umuwi ng bahay. Check natin yung struggle mo naman sa work. Struggle mo sa work, ayan. So, ito lang ang nakikita ko. Pwedeng hindi mo masyadong nabibigyan ng time yung health mo. Yun yung nakikita ko dito. Tapos meron akong nakikita na lagi kang naha-high blood pagdating sa trabaho. Hindi sa mga katrabaho mo mismong dun sa trabaho. Ayan po. So parang you are sabi natin, nahihirapan kang maghanap ng ibang oras
pagdating sa trabaho mo. So, sabi natin lahat nung time mo pwedeng nalalaan mo lang sa trabaho. So, yun yung struggle mo. Hindi ko alam kung napaka-flexible ba nung ano mo, nung time mo, nung ano ba yung tawag doon, nung schedule mo, kaya ganyan. Flexible yung schedule mo, pero pwedeng ikaw, hindi ka naman ganun ka-flexible. So, nahihirapan ka dito. Your happiness naman, pagdating sa trabaho, we have 5 of Wands. Okay, dito mo nalalabas yung pagiging competitive mo, Leo. Yan. Ewan ko ha, marami kang mga coworker din, no? Na nakikita ka nila as parang laging kontra. Tignan natin, di naman lahat yan, pero meron sa inyo, yan yung nakikita ng mga coworkers nyo. Sa mga mag-a-apply ng trabaho, tignan natin kung bago ba pumasok or matapos yung 4th quarter na to, may trabaho ka na. We have 4 of Cups. Yes po, ayan, hindi naman na kayo magmumukmuk dito sa bahay. Okay? So, yes po, yung iba ay magkakaroon po kayo ng trabaho. Tignan naman natin pagdating sa mga magre-resign. Tama ba yung decision mo na mag-resign ngayong 4th quarter? We have 7 of Swords. Nako, pag-isipan nyo daw yung mabuti. Hindi. In short, hindi tama na ito yung time para mag-resign kayo. So, tapusin nyo na muna yung ano na to. Yung 4th quarter. 'Di ba? Next year na kayo mag-resign. O sige, tignan natin. Dun ba? Dapat ka pa bang magstay? We have the Magician. Yes. Dapat ka pang magstay. At kaya mo pang magstay. Okay? So, tiis-tiis lang muna, Leo. Tignan natin energy naman ng iyong family. Energy ng family. Okay, so dito naman, sa lahat ng problema mo sa trabaho, meron din naman daw po dyan ang solusyon. Energy ng iyong family. We have broken mirrors. Ayan po. Okay. So nakabaliktad kasi siya. So, okay po, okay yung, sabi natin, nagkikita kayo ng family members mo eye to eye. So, pwedeng wala namang toxic sa family. Your parents, 3 of Pentacles. So, meron dito pwedeng kahit, ano man yung age ng parents niyo, pwedeng nagtatrabaho pa rin po. Ayan, kumikilos pa rin para sa kanila. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng may asawa na kayo, pwedeng, meron na kayong sariling trabaho. So, yung parents mo, nagtatrabaho pa rin sila. Masisipag, yun yung nakikita ko dito. Masisipag yung parents mo. Your siblings, we have 8 of Swords. Kaya lang, ayun, siguro kaya nagsisipag yung parents mo kasi may mga kapatid ka. Hindi ko alam kung merong may sakit. Pero meron din ako nakikita dito kasi nga po, pwedeng na-spoiled naman. So, mga natatakot na lumabas sa comfort zone. Pasensya na po pala kayo. Ayan, nandyan si Demi. Yan siya natutulog, nakasilip sa bintana. So, ayun. Yan, kaya din siguro sobrang sipag nung family mo. I mean, nung parents mo. Dahil dito sa mga kapatid mo na takot lumabas. Takot mag-explore. Tingnan natin. Pagdating naman sa mga relatives naman, we have 9 of Swords. Meron kang relatives dito na napaka, yung mga salita niya, parang bumabaon, ganun. Masakit siyang magsalita. Meron kang relatives dito na ganun. Parang wala siyang preno sa pagsasalita. Di niya alam nakakasakit na siya. Pero nakikita ko naman dito, nare-realize niya yung mga sinabi niya kapag siya na lang mag-isa. So, tignan natin. Meron pa akong gustong sabihin dito pero hindi ko na maalala kung ano. Biglang na lang nawala sa isipan ko. Children, kung meron naman po kayong anak, we have Ace of Cups. Ayan. Yung family mo naman, yung mga anak mo, pinapakita naman dito ay masasaya. Okay, kontento naman po sa kung ano po yung kaya po ninyong ibigay. So, hindi mapaghanap. Tignan natin. Your friends' energy. Energy naman ng mga kaibigan mo. Ano naman po yung energy ng iyong mga kaibigan? We have no contact. Ayan, meron ka ba ditong friend or friends na lagi kang kinakausap? Yan po. Parang gusto niya lagi kayong may communication. Pwedeng ikaw na nga lang din yung nagsasawa dito sa kaibigan mo na to eh. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Ano ba yung nararamdaman nila sa'yo? We have the Lovers, but in reverse kasi to. Okay? And we have 6 of Swords. Okay. Meron dito nagkagusto yata sa'yo. Or nagkagusto sa'yo. Or may gusto pa rin sa'yo hanggang ngayon.
Yan, yung kaibigan mo na to, siguro kaya. Or kung hindi siya yung nagkagusto, pwedeng ano niya, hindi ko alam kung family members niya, pwedeng kapatid niya, ganun, nagkagusto sa'yo. Kaya parang ayaw niya na mawala yung communications ninyong dalawa. Parang gusto kanyang ireto. Yan po. Yung iba sa inyo, syempre, yung mga single yan. Pero kung kayo naman po ay in a relationship na at married na yung iba sa inyo, eh, hindi naman na yan naiisipan ng friend mo na yun. Gusto ko na lang din talaga niya na gusto na lang din talaga niya na magkaroon kayo ng matibay pa na communication, matibay pa na pagkakaibigan. Wala man ako nakikita dito na negative yung nararamdaman sa'yo. Okay, wala naman ako nakikitang ganun. So, tignan natin sa love life mo naman. Okay, tignan natin sa love life, main energy, ngayong 4th quarter. So, we have King of Swords. Meron po dito parang may hindi ma-express yung nararamdaman. Okay, para sa mga single ka pa rin ba bago matapos ang 4th quarter? 8 of Cups, hindi na yung iba sa inyo. Pero kasi parang ano na to pwedeng may makakausap kayo pero parang papunta sa next year na yung sabi natin yung serious relationship or yung sabi natin yung magiging committed po kayo. Kasi pwedeng yung taong ka-deal ninyo is siya pa yung hindi makapagsabi ng totoong nararamdaman niya as of this time. So pwedeng hindi pa siya sigurado. Parang alam mo yung naninimbang pa siya. Sa mga still in a relationship ka pa ba? Temperance, yes naman po. Tsaka nakikita ko dito marami kayong pagtitimpi, madami kayong pagtitiis na gagawin. Tignan natin, para naman po sa mga byudo at byuda, tignan natin kung may seseryoso po ba sa inyo ngayon. Ngayong 4th quarter, 9 of Wands. Meron, kaya lang kasi parang kayo yung umiiwas, siguro hindi pa kayo prepared. Baka di pa kayo naka-move forward. Kasi parang ano ninyo dito parang ang tibay po ninyo, walang makasira nung walls na ginawa ninyo. Sa mga single mom and single dad naman po, we have 7 of Pentacles. Okay. Huwag kayong magmadali dito kasi pwedeng yung lumalapit sa inyo, yung magpaparamdam sa inyo, meron lang yung gustong makuha. Tapos mabilisan lang. Pag nakuha niya na yan, goodbye na yan. Kaya, kaya mag-iingat po kayo. Yung makakadeal ninyo, up to 7 months from now, ano ngayon? August pa lang kasi ngayon totoo naman August ko to binidyo, diba? So, pero kasi 7, ang timeline naman nito is October, November, December, January, February, March, April, hanggang April, yung taong lalapit po sa inyo, ayun, napakalaki ng chance na hindi seryoso. Tingnan natin, pagdating naman sa mga married natin, we have the Sun. So, ayan po, maganda naman yung marriage life po ninyo. Okay, nandyan, we have Queen of Swords. Kaya lang kasi parang hindi ninyo maiwasan na hindi mag-overthink. Siguro dahil nga itong asawa po ninyo, ayan, pwedeng energy niya kasi to. Hindi niya masyadong nasasabi sa'yo yung mga nararamdaman niya, yung mga nasa isip niya. So, medyo kulang kayo ng communication dito. So, yun po yung sabi natin, mas payabungin po ninyo pagdating dito sa inyong relasyon. Tignan natin, money energy. Tignan natin, money energy mo. Meron tayo ditong planning. So, ayun po. Medyo baka maligwak kayo dito pagdating sa finances po ninyo. Kailangan pagplanuhan nyo daw po kung ano ba yung gagawin ninyo pagdating sa inyong pera, how you will handle your finances. But let's see, masaya ka ba ngayong 4th quarter pagdating sa pera mo? Ace of Pentacles. Yes, marami po kayong pera dito Sabi ko nga din kanina, 'di ba? Maraming opportunities na paparating para sa inyo. But the thing is, pwedeng hindi nyo kasi ma-handle ng maayos. So, nire-remind na po kayo dito ni Universe na i-handle ninyo ng maayos yung inyong kaperahan. 'Di ba? Kung ayaw ninyong umuwing luhaan. May paparating pa na new source of income. Tignan natin. We have 2 of 1. So, dalawa po. Ayan, dalawa yung parang magiging main source of income ninyo dito. Baka meron dito nagtatrabaho na, magne-negosyo pa. Or iba sa inyo, pwedeng kung negosyante kayo, pwedeng magiging dalawa na yung negosyo po ninyo. Check natin, pagdating naman sa iyong health, kamusta? We have the Hermit. Okay, so iwas lang po kayo sa mga bawal na pagkain sa inyo. Tapos yung iba sa inyo, kung kaya ninyong mag-fasting, do it. Kasi makakatulong po yan sa inyo para ma-relax din yung tummy ninyo, diba? Yung stomach ninyo, yung mga intestines ninyo, para ma-relax siya.
So, yun. Kaya lang kasi di naman talaga lahat pwedeng mag-fasting at yung iba hindi rin talaga kaya. Kasi depende yan kung meron kayong sakit, 'di ba? Kunwari, yung mga may diabetes, hindi naman sila pwedeng mag-fasting. So, yun po. Alamin nyo din, no? Pero ayan, fasting po ay makakatulong po sa inyo. Kung hindi nyo naman kaya mag-fasting, siguro mag-meditate na lang po. Sa business, tignan natin kamusta yung business, energy. Energy sa business, we have love affair. Ayan po. So, pwedeng marami kayo ditong mga makakadeal. Marami po dito na pwedeng makatulong po sa inyo. So, tignan natin para sa mga mag-start mag-business. The world, umpisahan nyo na po. Ayan, oh. Okay, umpisahan nyo na ngayong 4th quarter yung inyong business. Napakaganda po ng inyong energy dito. Very clear din na lalago po yung inyong negosyo. Or sabihin natin, very clear na magiging successful po yan. Tignan natin, pero syempre kailangan maging hands-on kayo dito. Sa sa mga may current business, we have the High Priestess. Okay, so pwedeng may mga mag-offer sa inyo dito ng mga, may mga proposal, business proposal para sa inyo dito. Kaya lang kasi parang kayo ay may duda na po. Ayan, duda na kayo dito sa, so, sundin niyo yung inyong intuition. Kasi pwedeng nagkakaroon po kayo ng duda sa inyong sarili. I mean, sa mga decisions ninyo pagdating dito sa business ninyo. But do not, parang, wag mong baliwalain, 'di ba? Kung ano yung nararamdaman mo. Yan. Kasi, ayan, mas tatatag pa yung business mo. Some of you, hindi nyo po kailangan ito nitong other parties na to, pagdating sa business niyo. Kasi, pinapakita naman dito, kaya nyo talagang tumayo on your own. Sa mga nalulugi yung business, tignan natin. 10 of Cups, makakabawi pa po kayo ngayong 4th quarter. So, talagang give your best ngayong 4th quarter kasi dito po kayo pwedeng makabawi. At tignan natin, okay, ano bang business yung pwede mong pasukin na magiging successful ka? We have 3 of Swords. Meron tayo ditong Knight of Wands. So, ang nakikita ko kasi dito is more on about, for some of you, parang mga, bed and breakfast. Yung mga ganon, mga accommodations. Yun po yung nakikita ko dito. Ayan. Mga accommodations. Pwedeng resort, yung mga ganon. Kaya, ang laki, no? Ang laki kaagad nung puhunan. Yung ganyan. Yun kasi yung pinapakita dito eh. Pwede rin yung iba sa inyo, kung may mga magagandang tanawin dyan sa lugar ninyo, okay sa inyo yung pagtutour guide. So, pwedeng ito mga lang, sideline. So, tignan natin, okay. Mga blessings po na paparating para sa'yo. And I hope na umabot kayo dito sa part ng video natin na to. I mean, after nito. We have transformation, 'di ba? May mga pagbabago talaga sa life mo. Sinabi ko 'yan kanina. May mga malalaking pagbabago sa life mo. We have protection. So, pwede dito kung meron pong nagbabalak magbuntes for some of you, pwede po bago matapos ang taon. Ayan po, malaki po yung chance ninyo na mabuntes or sabihin natin magkaroon ng anak. We have animals. Okay, so ayan, kung kayo naman ay nagbe-breed, okay, ng mga pets, so pwede po na ayan, meron po mabuntis. Hindi lang pala kayo, hindi lang yung asawa nyo, pwede rin po yung mga alaga po ninyo. So, ayan. Tapos, ito din, pwedeng may magre-regalo sa'yo ng animals. Okay, for some of you na, kunwari, may naliligaw sa inyo, may nagpaparamdam sa inyo, once na binigyan kayo ng animals nung tao na yon, pure yung nararamdaman nun sa inyo. Basta, magaan yung energy. Basta may nagregalo sa inyo, ganyan, ng, kunwari, aso, pusa, or ibon, ganon. So, ayan, and I hope nakaabot po kayo dito sa part ng video natin na to. Panoorin nyo po ang ating wishing candle. Okay, so, inactivate ko talaga yan na yung tatapos lang ng mga videos natin, yung, sa inyo lang yun tatalab. Kaya, ayan, huwag nyo pong dayain yung sarili ninyo. Kaya, ayan, panoorin nyo po at tapusin nyo yung video na kasunod po nito.
So, ito po ang ating wishing candle. Wishing candles, kasi dalawa siya. Tapos, meron tayong mga nakalagay dito na asin for protection, rice for prosperity, tapos meron din tayo ditong laurel leaves. So, nakalagay dyan is money, business, job, family, friends, legal matters, examinations, pregnancy, love, and health. So, kahit ano po yung wish ninyo, pwede ninyong i-wish. Pero, just make sure po na hindi kayo magwi-wish ng masama sa ibang tao. Kasi, babalik yan sa inyo. So, para lang po sa inyo yung i-wish ninyo or pwedeng para sa ibang tao pero yung ikakabuti po nila. Okay? So, sisindihan ko na po ito and habang di ba nagme-melt yan is magdadasal po ako dito ng Latin prayers para sa inyo. Okay? Mag-wish na po kayo. Panoorin nyo, tapusin nyo yung video na to para effective talaga yung mga wishes ninyo. Yes, kasi isiset ko po yun ng ganun. Yung mga tatapos lang ng video na to, matutupad po yung mga pangarap ninyo. Yung mga wishes ninyo. Okay, syempre, sasamahan nyo yan ng sipag at tiyaga. Hindi pwede na umasa lang kayo dito sa ginawa natin. Basta, do your best and huwag kang mag-alala. Mare-rewardan talaga yan. Tsaka huwag kayong magmamadali kapag kayo po ay nag-wish. Sindihan na natin. Ayan, nag-melt na po ang ating wishing candles. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa aking channel. And I hope you enjoy this last quarter of 2024. More blessings to come po para sa inyong lahat, sa pamilya nyo, at yan, sa love, sa health, sa money, sa business, sa job, sa family, friends, legal matters, examination, and pregnancy.